Hindi nakala ni Mr. Eugene na dahil sa isang bata na kanyang nakilala ay tuluyang manumbalik ang nakaraan sa kanyang pagkatao. Dito niya muling naalala ang buhay kasama nito ang kanyang asawa noon. Dahil ang batang nasa kanyang harapan ay halos kaparihas ng itsura ng babaeng minahal niya, ngunit biglang naglaho na parang bula. Sa kwento nating ito ay tunghayan natin kung paano naranasan ang hirap ng buhay sa batang si Johnny, kung paano siya dumiskarte para lang mabuhay sa mundong mapanlinlang. Kaya mga kaibigan, tara samahan niyo muli akong panoorin natin at pakinggan ang naka-inspire na kwento. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Mildred, huwag mo naman gawin to sa akin. Akala ko ba ay paglalaban mo ang pagmamahalan natin dalawa? Eugene, hindi ko na kaya ang panglait ng mami mo sa akin. Matagal ko na siyang pinapakasamahan pero talagang alam ko namang hindi siya buto sa ating pamamahalan eh. Inaamin ko na mahirap lamang ang pamilya namin, pero hindi naman kami katulad ng ibang tao na kayamanan at salapi lamang ang habol namin sa inyo. Pinakasalan kita dahil mahal kita, pero yung palaging masama ang tingin sa akin ng mami mo, yung mga magulang mo, ang masambuti pa ay maghiwalay na lamang tayo. Pero Mildred, hindi ko kayang malayo sa iyo. Eugene, makinig ka. Kung sakaling ako ang pipiliin mo, lahat ng pagmamayari mo ay mawawala. Kaya mo bang makipagsabay sa akin sa hirap ng buhay? Sanay ako doon, pero ikaw, baka mahirapan ka lamang. Kaya mag-isip ka kung sinong pipiliin mo. Mahirap para kay Eugene ang pumili ng pagitan sa asawa at ina nito. Totoo ang sinabi ni Mildred, kapag nagkamali siya ng desisyon, kawa-awa ang kanyang buhay. Mildred, makinig ka. Ayusin ko lamang muna ang gusot na ito sa pamilya namin. Kapag nangyari na iyon ay hanapin kita. Luha ang lumabas sa bahay itong si Mildred, dala-dala ang ilang damit na para sa kanyang sarili. Mabuti naman Eugene at sumunod ka sa kagustuhan namin daddy mo. Para ito sa kabutihan mo. Siguro kung nakinig ka sa amin noon ng daddy mo, siguro napangasawa mo na si Eunice. Isa rin mayaman na pamilya. Kaya magiging matagumpay ka sana noon. Ma'am, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala akong gusto kay Eunice? Mahirap bang isipin yon? Pwede ba Eugene? Maging praktikal ka. Ano? Papatol ka sa isang ampaslupang yun? Samantalang magiging maganda ang buhay mo sa kanya? Botong-boto kasi ang mga magulang ni Eugene sa dalagang si Eunice dahil na rin sa yaman ng kanilang angkan. Kaya nga'y laging gumagawa ng paraan ang mga ito para magkalapit ang dalawa. Pero tita, hindi ba kasal na si Eugene sa babaeng iyon? Nako, huwag mo nalalahanin pa ang bagay na yun, Eunice. Nagawa na namin ang paraan yun. Alam mo naman, dahil sa pera ay magawa natin ang lahat, hindi ba? Kaya single na ulit ang anak ko. Talaga tita? Kung ganun po ay maganda. So, kailan ba namin pwedeng makaharap ang mga magulang mo para pag-usapan natin ang inyong kasal? Yes tita, this week po darating sila from Europe for another business. Sinabi ko na sa kanila yon. And then, excited na rin sila. Ganun ba iha? Alright, mabuti naman kung ganun. Hindi na nakapaghintay pa ang mga magulang ni Eugene na makita ang pamilyang Ibanez para sa plano nitong pagpapakasal sa kanilang mga anak. Lumipas nga na ilang linggo, dumating na nga ang mga ito mula sa Europe at gaya ng napag-usapan ay nagpulong-pulong sila para na rin makilala ang bawat pamilya. Mr. and Mrs. Suarez, welcome. Maraming salamat po sa inyo. Anyway, sinabi na sa amin na balak pakasalan ng anak mo, ang anak naming si Eunice. Alam niyo, hindi naman sa hindi kami sang-ayon sa anak ko, pero gusto kong maging business-minded ang maging asawa niya. Kaya nga Mr. and Mrs. Suarez, narito kami dahil alam naman natin na parehong business-minded ang anak natin, hindi ba? Bukod pa doon ay nagmamahalan sila. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa ang mga ito. Nagkaroon na sila ng schedule kung kailan magaganap ang kanilang kasal. Isang engranding kasal ang maganap sa pagitan ng mayayamang pamilya. Samantalang matapos naman umalis nitong si Mildred ay tuluyan na itong hindi nagparamdam kay Eugene. Ayaw niya kasing magulo pa ang kanyang buhay matapos na paringgan ito ng kanyang ama at ina. Dahil nga sa magkaiba ang antas nila ng buhay.
Ilang linggo buwan ang nagdaan. Hindi inasahan ni Mildred na may panibagong hamon at pagsubok sa kanyang buhay. Dahil nga sa kinasal naman noon ang dalawa ay may nangyari sa pagitan nila Eugene at Mildred at hindi niya ito inaasahan na nagbunga ang pangyayaring iyon. At ngayon, 3 buwan na ang bata na sa kanyang sinapupunan. Alam ni Mildred na panibagong hamon na naman ito. Naisipan niyang baka hindi niya kaya ang responsibilidad sa anak nito kaya may pagkakataon na gusto niyang ipa-abort na lamang ang bata pero lagi nangunguna sa kanyang isipan ang takot. Paano kung isang araw ang batang ito ang magdadala sa kanya patungo sa magandang buhay? Nagsumikap na lamang itong si Mildred. Nagtatrabaho siya bilang tindera ng gulay sa palengke. Alam niyang sa ganitong uri ng trabaho ay hindi niya mayangat ang kanyang buhay. Kasya lang kasi ang kanyang sweldo sa kanyang pang-araw-araw. Pero kahit ganun pa man, hindi siya nawalan ng pag-asa na sana balang araw ay magbago ang lahat. Tuloy na ngang naganap ang kasalang Eunice at Eugene. Naging isang special na engrande ang kanilang kasal. Samantalang puro paghihirap at sakit ang naranasan ni Mildred. Mula nung kinasal itong si Eugene, hindi na sumagi sa kanyang isipan ang dating asawa na noon ay pinangakuan niyang ayusin muna ang lahat sa pamilya. Pero mukhang hanggang pangako na lamang ito dahil may bago na itong pamilya. Nagsanipwersa ang dalawang pamilya para mas maging maunlad ang kumpanya. Hindi nga sila nagkamali sa naging desisyon. Samantalang 4 na taon na ang nakalipas maraming pagsubok ang dumating sa buhay ni Mildred. Mabuti na lang ang lahat ng ito ay kanyang nakayanan. Johnny, umupo ka lang dyan ha. Magtatrabaho lamang ang mama mo. 4 na taong gulang na ang batang si Johnny matapos ipinanak ito. Mabuti na lang may ilang taong tumulong kay Mildred para maging successful ang kanyang panganganak. Pero sa kabila nito, hindi naman pinagkait ng ina ang karapatan ng kanyang ama. Pero yun nga lang ay hindi nito tinupad ang pangako sa kanya na muli silang makasama. Ang malagang papel ngayon ni Mildred kung paano niya palakihin na mabuti ang anak na linggid sa kalaman nitong si Eugene. Mula sa trabaho dumaan muna itong si Eugene sa palengke para bumili ng karne na lulutuin ito para sa kanilang ika-4 na taong pagsasama ni Eunice. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila binayaan ng anak. Ganun pa man ay hindi sila nawalan ng pag-asa sa buhay. Kasalukuyang namimili itong si Eugene na may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Sir, yung wallet niyo po nahulog. Biglang napayuko itong si Eugene, isang cute na batang lalaki ang nasa kanyang harapan ngayon habang hawak nito ang kanyang pitaka. Hindi niya kasi napansin na nahulog ito habang kumukuha ng pera sa bulsa. Nako, maraming salamat. O wala bang nagbabantay sa'yo dyan? Nasaan ba ang mama at papa mo? Nako sir, si mama lang po ang kasama ko dito. Yung papa ko daw po ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero hindi naman napapadala sa amin ng pera. Kaya heto, lagi kaming nasa palengke para makabenta ng mga paninda. Naku, maraming salamat iho ha. Mahalaga pa naman sa akin ang wallet ko. Nasaan bang mama mo para naman ihatid kita? Nandun po sa unahan, sa may gulayan po. Matapos inabot ni Eugene ang pitaka ay binigyan niya ito ng pera. Itong si Johnny bilang pasalamat sa kanyang pagbalik dito. Cute ang bata. Habang naghawakan ng kanilang kamay patungo sa kanyang ina, hindi maialis sa isipan na kampante ito si Eugene sa bata. Nandito na po tayo sir. Ma, tingnan niyo po may pera ako. Binigyan po ako ng mama. Sa paglingon ni Mildred, nagtama ang kanilang paningin. Laking gulat nito dahil hindi nila ito inaasahan. Mildred? Ikaw? Eugene, bakit ka narito? Napadaan lang ako dito para sana bumili ng karne pero nakita ko yung batang ito habang inabot niya sa akin ang wallet ko na nahulog. Kumusta ka na? Nagkaasawa ka na pala ulit ano? At meron na kayong anak? Ayos naman ako Eugene. Masaya na ako ngayon lalo na at may anak na ako. Ma, siya na bang papa ko? No anak. Nasa ibang bansa ang papa mo ngayon, hayaan mo, malapit na rin siyang umuwi. Ang sarap pakinggan sa tenga noong nabanggit ng bata kung siya ba talaga ang ama.
Matagal na rin kasing pangarap noon ni Eugene na may batang nalagaan. Johnny, ibalik mo yung pera sa kanya. Pero ma, bibili po sana ako ng pagkain eh. Johnny, huwag matigas ang gulo. No, Mildred. Talagang binigay ko yan sa kanya. Sana magkita tayong muli dito ha, Mildred. Mayroon akong gustong sabihin sa'yo. Eugene, 4 na taon na ang nakaraan. Hiwalay na tayo. At ngayon, gusto mong makipag-usap sa akin? Wala na tayong pag-usapan pa, Eugene, dahil ikaw na mismo ang nagtapos ng ating relasyon, hindi ba? Kaya mula ngayon, huwag ka nang makipagkita sa akin. Ibigay mo ng pera niya. Baka isipan pa niya na mukha tayong pera. Makalis ka na, Eugene, at huwag ka na sanang babalik dito sa pwesto ko. Halos napawi ang pagod noon ni Eugene matapos nakita ang dating minamahal. Ngunit sa kasamaang palad ay may anak na rin pala ito sa iba. Gusto niyang kausapin ang dating asawa at humingi ng kapatawaran sa mga pangakong hindi natupad. Pero naalala niya na halos magkahawig pala sila ng mukha ng batang iyon. Kung wala lang itong ama ay malamang pagkamalan niya itong anak. Umalis ka na, Eugene. Pero Mildred, gusto sana kitang makausap kahit saglit lang. Alam kong nangako ako sa'yo noon, hindi ba? Nahanapin kita. Sorry kung hindi ko nagawa yun. Masaya ako dahil nagkapamilya ka na rin pala. Siya nga pala, meron na rin akong asawa, si Eunice. So, congrats. Kayo talaga ni Eunice ang para sa isa. Ganoon naman talaga, di ba, kapag mayaman? Pero Mildred, kahit ganoon ang nangyari, hindi pa rin nagbago ang patingin ko sa'yo. Mahal kita. Eugene, may pamilya ka na. May pamilya rin ako. Kaya wala na dapat tayong mag-usapan pa. Bago tuluyang umalis itong si Eugene ay hinawakan siya ng bata sa kamay. Sir, naging kayo ba ng mama ko noon? Sayang naman po at hindi kayo ang nagkatuluyan. Biglang napatawa itong si Eugene dahil kahit bata pa lamang ito ay parang matanda na ang kanyang isip. Maya-maya pa biglang may tumawag sa kanyang phone at hinawakan niya ito. Han, nasaan ka na? Eunice, dumaan mo na ako sa palengke para sana bumili ng malulutong natin mamaya. Eugene, huwag ka na mag-abala pa. Nakapagpa-reserve na ako sa isang restaurant at doon tayo kakain. Umuwi ka na agad dito. Hintayin kita dito ha. Matapos na kanilang pag-uusap ay binaba ng lalaki ang tawag. Mildred, eto, tanggapin mo itong nabili ko. Para naman ay may ulam kayo mamaya sa bahay niyo. Ma, kunin niyo na po ito. Minsan lang po tayo magkaroon ng ganito kasarap na pagkain eh. Sir, maraming salamat po sa inyo. Nahabag ang puso ni Eugene sa sinabi ng bata. Naitanong niya sa kanyang sarili, ganoon na ba talaga kahirap ang sitwasyon ni Mildred sa kabila ng may asawa na ito. Agad umalis ang lalaki. Hindi niya nagawa pang tanggihan ang binigay nito dahil nakaalis na rin. Ikaw, Johnny ha, sumusobra ka na. Binigyan ka na nga ng pera tapos ito pa ngayon? Ma, huwag kang magalit sa akin. Mabait naman pala ang mamang yun eh. Sayang nga eh. O bakit naman, Johnny, bakit sayang? Sana siya na lang ang papa ko. Sige na, Johnny, maupo ka lang dyan ha. At mamaya ay maaga tayo makauwi. Habang nasa loob ng kotse itong si Eugene, hindi siya mapakali. Gusto niyang malaman kung saan nakatira ang mag-ina. Hindi siya natahimik. Ngayon pang nakita niya na muli ang mga ito. Kaya palihim niya binalikan ang mag-ina. Hinintay niya na makauwi ito. Ilang oras ang nakalipas ay nakita ni Eugene na palabas na ng palengke ang mag-ina. Dahan-dahan niya itong sinundan para matuntun ang kanyang tirahan. Medyo malayo ang nilalakad ng mag-ina. Ganito ang kanilang ginagawa araw-araw. Napansin ni Eugene mula sa di kalayuan ay matatanaw nito ang isang bahay. Bahay na pinagtagpi-tagpi para lang sa kanila. Doon nagulat si Eugene sa kanyang nasaksihan dahil pumasok sa loob ang mag-ina. Napaluhan na lamang ang lalaki. Nalaman niyang ganito pala kahirap ang sitwasyon ng kanyang minahal. Napaisip tuloy itong ang lalaki kung bakit nag-asawa siya at wala man ang tulong sa kanilang dalawa. Sa ngayon alam ni Eugene kung saan talaga nakatira ang mag-ina. Kailangan niyang mag-usisa kung may asawa nga ba ito o nagpapanggap lang.
sa hindi naman kalayuan. Sa ngayon alam ni Eugene kung saan talaga nakatira ang mag-ina. Kailangan niya mag-usisa kung may asawa nga ba ito or nagpapanggap lamang. Sa hindi kalayuan, napansin niyang may isa pang bahay na naroroon. Kaya naman lumapit siya dito at nagtanong. Magandang araw po sa inyo. Matagal na bang nakatira dito sa lugar niyo itong si Mildred? At ang anak niyang si Johnny? Sir, wala pa po noon si Johnny. Dito na nakatira si Mildred. Ganun ba? Meron na ba siyang asawa? Naisip ko lang. Bakit kasi nanatiling ganyan ang itsura ng bahay nila? Kung meron siyang asawa, di ba nasa abroad? Nako sir, dumating dito si Mildred na walang kasama hanggang sa nalaman namin na nagdalang tao siya. Hindi naman pwedeng hindi siya tulungan, di ba? Kaya naman kami mismo yung tumulong sa kanya para magdala sa ospital. Ano? Ang ibig sabihin ba ay wala talaga siyang asawa noon? Tama ho kayo sir. Kaya nga'y nagtitinda lamang siya ng mga gulay sa palengke para sa kanilang mag-ina. Pero kahangang ang ginawa niya. Hindi ko nga alam kung bakit siya iniwan ng tao na nakabuntis sa kanya eh. Samantalang napakabait naman at masipag itong si Mildred. Kaya namuo ngayon sa isipan ng lalaki kung kanino at sino ang ama ng batang iyon. Kailangan lamang niya ng tamang pagkakataon para makausap ng masinsinan itong si Mildred. Samantalang nakalimutan ni Eugene na meron silang special dinner ni Eunice. Napansin nitong maraming missed call sa kanyang phone. Kaya ganitong umalis patungong bahay. Han, bakit ang tagal mo? Akala ko ba namili ka lamang ng maluluto mo pero nasaan ka ba? Eunice, hindi na ako nakabili. Di ba ikaw nang sabi sa akin na wag na akong bumili dahil kakain tayo sa labas mamaya? Pero bakit ang tagal mo? Ay naku Han, pasensya ka na. Meron kasing aksidente kanina sa daan kaya naging buhol-buhol ang traffic at hindi ako nakauwi. O sige na nga, alis na tayo. Kanina pa naghintay doon si Mami at Daddy. Baka nainip na yon sa paghintay doon. Agad umalis na rin ang dalawa, ngunit tahimik lamang ang lalaki sa loob ng sasakyan habang nagmamaniho ito. Oh Eugene, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ang tahimik mo dyan? Dumaan ka lang sa palengke tapos ganito ang nabutan ko sa'yo? Wala naman Eunice, never mind. Naawala lamang ako sa kanila. Na mag-ina habang nakita ko sila sa daan. Eugene, bakit ka mag-aawa sa kanila? Magkaiba ang buhay natin sa kanila. Anyway Han, happy 4th year anniversary. Salamat Eugene. Yan ang hinintay kong sabihin mo sa akin. Mabuti naman at nagawa na sabihin sa akin yan. Nakarating na nga sila sa restaurant kung saan naka-reserve ang ilan sa mga table na para sa kanila at naroon na nga ang kanilang mga magulang. Eugene, Eunice, bakit ngayon lamang kayo? Akala namin ay hindi na matutuloy pa itong special na dinner. Naku ma'am, dad, I'm sorry medyo naging abala lang itong si Eugene. Pero okay na, at least nakahabol kami diba? So, both of you Eugene and Eunice, congrats sa inyong pagiging matibay at matatag na relasyon bilang mag-asawa. Pero take note ha, alam niyo naman na kung ano talagang gusto namin diba? Pero maghintay pa rin kami. Yes ma'am, we know it. Sa ngayon huwag mo natin niyang isipin. Let's enjoy our special dinner, okay? Kumain ng lahat. Nahalata pa rin ni Eunice na talagang malayo ang isipan ng kanyang asawa. Ganon pa man ay hindi niya lamang ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang kinakain. Anyway ma'am, dad, balak sana naming magbakasyon sa Europe ni Eugene. Total naman ay narito naman kayo para sa negosyo, hindi ba? Gusto muna naming pag-isa ng asawa ko. Simula kasi nung kinasal kami ay halos nakatuon na lang sa negosyo ang aming buhay dito. Kaya naisip ko na bigyan mo na namin ng time ang about isa. Nako Eunice, walang problema sa amin yun. Tama ang naisip mo, kailangan niyo munang mag-relax paminsan-minsan. Han, wag mo na ngayon. Marami pa akong dapat nasikasuhin sa office. Kailangan ko munang isettle ang lahat ng bayarin doon at mga gawain doon sa office. Ma'am, please, I have something to do. Eunice, oo, pupunta tayo sa Europe pero kung hindi ka makapaghihintay, mauna ka na at susunod ako sa'yo. Don't worry, kailangan ko lang itong maayos, okay? Iho, part ba ito ng trabaho mo? Yes ma'am, kaya ayaw kong umalis na hindi ito naayos. Malaki naman ang tiwala na Eunice sa kanyang asawa, kaya ay pagkalipas lamang ng 2 araw, umalis na rin itong si Eunice patungong Europe. Naroon din naman kasi ang kanyang mga magulang naghihintay. Eunice, our daughter, welcome to Europe. Grabe ha?
Ilang taon na wala nung kinasal kayo ni Eugene pero hindi ka man pumunta rito? Ma'am, alam mo naman di ba na abala din kami sa negosyo doon? O bakit hindi mo kasama si Eugene? Hay nako ma'am, tinapos lang niya daw yung kanyang paperworks doon bago siya sunod dito. Anak, sigurado ka ba talagang paperworks ang dahilan? Ma'am, of course. Hindi ko kayang lokohin ng asawa ko pero kung maging tama man yung hinala mo, lagot sila sa akin. Siguraduhin kong mabubura sa mundong ito ang babaeng kalandian niya. Pero ma'am, huwag naman tayong maging negative sa kanya. I know na mahal ako ng asawa ko. Magiging tama kaya ang haka-haka ng mama ni Eunice na may ginagawang hindi maganda itong si Eugene kung kaya ay nagpahuli ito ng dating. Samantalang gulong-gulong ngayon ang pag-iisip ni Eugene. Isa sa naging dahilan kung bakit hindi siya sumabay kay Eunice, yun ay dahil gusto niyang makausap at masiguro ang nasa kanyang isip ngayon. Muli siyang nagtungo sa palengke kung saan nakapwesto ang mag-ina, subalit ang sabi ng mga kasamahan ay ilang araw na itong hindi pumapasok. Wala namang nagsabi sa kanila kung ano ang nangyari. Kaya naman siya na mismo ang nagtungo sa tirahan nila. Mabuti na lang at alam niya ito. Palabas na siya ng palengke nang makita niya ang bata habang naglalakad ito. Huminto sa mga taong nakasalubong at tila may hiningi ito. Hindi na halos mature ang bata. Naisip niyang bakit pinabayaan lamang ito ni Mildred. Kaya sa mga sandaling iyon ay bumaba muna ito ng sasakyan at nilapitan ng bata. Johnny? Bakit ka mag-isa? Tsaka bakit ganyan na tsura mo? Nasaan ang mama mo? Sir, kayo po pala. Tulungan niyo po ako. Kailangan po namin ng pera para pambili ng gamot ni mama. O sige tara na, tutulungan ko kayo. Ma, nandito na ako. Johnny, bakit ka umalis? Paano kung mapano ka ha? Hindi pa alam ni Eugene na siya yung ama mo. Pero alam ko naman na hindi kanya matatanggap dahil wala siyang panindigan eh. Ma, kasama ko po ngayon dito yung mamang nakita natin sa palengke. Narinig ni Eugene ang lahat ng mga sinabi ni Mildred sa kanyang anak. Hindi nga siya nagkamali, siya nga ang ama ng batang iyon. Mildred, sinasabi ko na nga ba eh. Ang batang ito ang naging bunga ng ating pagsama noon. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Eugene, ayaw ko nang makiglupa sa inyong pamilya. Wala na naman kasing saysay na ipaalam ko pa sa inyo ang lahat ng ito, hindi ba? Isa pa, nakipag-divorce ka sa akin. Kung sa bagay, ganun ang magagawa ng pera. Mildred, mamaya natin pag-usapan. Dadahin mo na kita sa ospital para magamot. Huwag na Eugene, hindi na kailangan. Ang mahalaga, alam mo nang may anak tayo. Pero hindi ako makasigurado kung magiging mabuti ang buhay niya dahil paniguradong hindi siya matatanggap ng pamilya mo. Ginagawa ko ang lahat para sa anak ko kahit na wala ang kanyang ama, pero kahit anong pilit ko, hindi ko kaya ang katawan ko. Pasensya ka na rin kung hindi ko agad sinabi sa iyo ang totoo. Sana kahit hindi mo siya ituring na anak, ang mahalaga ay pakainin mo ang anak ko. No, nagkamali ka dyan sa naisip mo Mildred. Siyempre, anak ko siya at alagaan ko siya. Dinala pa rin ni Eugene sa ospital ang babae, ngunit sa kasamaang palad nga ay malala na ang naging kondisyon nito. Masakit ito para sa kanya. Kung naging matapang lamang siya noon, hindi sana humantong sa ganito ang lahat. Samantalang may ibang mga bagay na hindi pa maintindihan itong si Johnny. Ilang araw ang nakalipas nga ay tinawagan ng doktor itong si Eugene sa naging sitwasyon ng pasyente. I'm sorry Mr. Suarez pero hindi na kinaya pa ni Mildred ang kanyang sakit na cancer. Hindi ito matanggap ni Eugene. Labis ang kanyang paghinagpis sa mga oras na iyon. Naramdaman din niyang nahalata ni Johnny ang nangyari sa kanyang ina. Wala nang nanay ko. Paano na ako ngayon? Saan ako titira? Labis ang pag-iyak ni Johnny. Hindi niya malimutan ang kabutihan at sakripisyo na ginawa ng kanyang ina. Johnny, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, sa bahay ka na tumira. Naku, maraming salamat po sa inyo sir. Baka kung hindi nyo kami natulungan, baka kung saan ako napupunta. Huwag kang mag-alala dahil
Ako ang bahala sa iyo, Johnny. Gusto ko mag-aral ka para sa magandang kinabukasan mo. Napayakap na lamang ito kay Johnny. Ang totoo, kailangan niya munang ilihim ni Eugene ang lahat ng ito. Hindi niya muna pagtapat sa kanyang mga magulang ang katotohanan. Dadalhin niya sa Johnny bilang isang batang kinupkup lamang. Kailangan niya itong ipagtapat sa tamang panahon. Matapos ng libing ay isinama na nga nitong si Eugene ang bata sa kanilang bahay. Sir, ang laki pala ng bahay niyo. Dito rin ba ako titira? Oo, Johnny. Dito ka na titira kaya hindi ka na kailangan pang humingi ng pera sa ibang tao dahil dito makakain mo na ang gusto mo. Pumasok na ang kanilang sasakyan sa loob ng malaking mansyon. Ma'am, Dad, nandito na ako. O Eugene, saan ka ba galing? Tinawagan ka ni Eunice pero hindi ka naman daw makontak. Ano? Teka, at sino naman ang batang yan ha? Ma'am, Dad. Naawa kasi ako sa batang ito kaya naman ay sinama ko na sa bahay natin. At wala siya ng ibang mapupuntahan pa dito. Gusto kong dito muna siya manirahan sa bahay. Eugene, ito ba ang dahilan kung bakit hindi ka sumabay kay Eunice? Gaano ba kahalagang batang ito sa iyo ha? Ma'am, naawa lang ako sa kanya, sa batang ito. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ang daddy nito. Jessa, wala naman sigurong masama kung dito muna tumira ang batang yan, hindi ba? Kung tutuusin nga eh, gwapo naman siya at parang may naalala ko sa kanya. George, ayan ka na naman. Lagi mo nalang kinukisente yung anak mo. Jessa, pagbigyan mo na itong si Eugene. Bahalang kayo mag-ama. Basta wala akong pakialam sa kanya ha. Ginusto niyo yan eh. Kaya kayo ang mag-alaga sa kanya. Eugene, ano na? Palaging tumatawag dito si Eunice sa akin. Yes ma'am, bukas alis na ako patungo sa Europe. Hay nako, mabuti naman kung ganun. Basta, ang batang yan, ikaw na mag-alaga sa kanya George. Ayaw kong pakalat-kalat dito sa bahay, yung batang yan. Tuloy na ngang umalis itong si Eugene. Samantalang naging magaan naman ang loob ni George sa bata. Johnny, dito ka muna matutulog sa kwarto ng dati naming kasamahan sa bahay. Naku sir, sobrang laki po nito ah. Maraming salamat po sa inyo. Niyakap naman ni Johnny ang matanda kaya naman ay mas naging magaan pa ang loob nito sa kanya. Lagi lamang dinadalhan ng pagkain ni George itong si Johnny. Hindi kasi gusto na Jessa na makita ang bata na pag-alagala sa loob ng bahay. Samantalang tuloy na ngang umalis itong si Eugene. Mahaba din ang kanyang biyahe na tiniis. Samantalang matapos pinakain naman ni George ang bata ay pinaliguan niya ito. Johnny, simula sa araw na to, pwede bang tawagan mo akong Lolo George? Talaga po? Lolo George, maraming salamat po sa lahat ha. Ano bang pangalan ng nanay mo? Mildred po ang pangalan ng nanay ko. Pero wala na po siya ngayon. Naalala ni George ang pangalang iyon. Yun nga lang ay hindi na ito napakita pa sa kanila. George, tara na sa opisina. Hindi yung puro na lamang batang yan ang inatupag mo. Tandaan mo, ikaw lang may kagustuhan na tumirang batang yan dito ha. Hindi ka na alam kung saan galing yung batang yan eh o baka mayroong magnanakaw yan. Hoy kang bata ka, huwag kang maging kampante sa bahay na to ha. Pinatira ka lang dito dahil gusto ng anak ko pero kapag may ginawa kang hindi maganda, sinisigurado ko sa'yo na papalisin kita dito. Jessa, bakit ka na lamang kainit ang ulo mo sa batang ito kay Johnny samantalang wala naman siyang ginawa sa'yo? Basta George, talagang mainit ang loob ko sa kanya. Johnny, papasok na kami sa opisina. Kapag nagugutom ka, tawagan mo lang Yaya ha. Sinabihan ko na yon. Maraming salamat po Lolo. George, ano ba yung sabi ng batang yan? Nasusuka ako. Tinawagan niyang Lolo? Umalis na nga ang dalawa patungo sa trabaho at naiwan si Johnny kasama ng kanilang katulong. Samantalang nakarating naman ito si Eugene sa Europe. Pagdating niya sa naturang bahay ay laking gulat ni Eugene dahil maliban sa mga magulang ni Eunice, may isang lalaki na nakatabi nito. Han, mabuti naman at nakarating ka na. Anyway, Lawrence, this is my husband Eugene. Han, siya nga pala si Lawrence, the friend of mine since bata pa lamang ako. Oh, I see. Kumusta ka na pare? Nice meeting you. Saad naman ni Eugene sa lalaki samantalang umuti naman ang lalaki sa kanya. Eugene, halika muna sa kwarto mo.
magpahinga ka muna. Alam ko naman na pagod ka sa biyahe. Sad naman ng mga magulang na Eunice. Excuse me lang Lawrence. Eunice, pupunta naman ako sa kwarto ha. Sa oras ding iyon ay nakatulog ang lalaki dahil sa sobrang pagod. Pagising niya ay medyo madilim na sa labas. Mukhang naging masarap ang kanyang tulog. Sumilip ito sa bintana ngunit may nakita siyang hindi inaasahan. Nag-uusap sina Eunice at ang lalaking iyon nang biglang hinalikan ito ang babae sa labi. Hindi niya ito inaasahan na ganito ang kanyang naabutan. Akala niya mag-enjoy sila sa Europe ngunit isang kabaliktaran pala sa kanya ito. Muli siyang sumilip sa bintana, nakita niyang papasok na sa kotse ang lalaki at agad nagpatakbo ng sasakyan. Kaya muli na lamang itong nahiga sa kama, nagtaksil pala sa kanya itong si Eunice. Maya-maya pa, pumatok ito sa kwarto. Han, gising ka na ba? Pumasok itong si Eunice sa kwarto para silipin ang asawa. Kumusta? Akala ko hindi ka pa sunod sa akin dito sa Europe. Eunice, sumunod ako sa iyo dahil mahal kita. Yan ang plano natin, hindi ba? Pero mukhang iba yata ang nabutan ko dito. Sino si Lawrence? Eugene. Kaibigan ko lamang siya mula pa noong bata pa lamang kami. And more than that, wala na. Ano? Nagmangmaangan ka ba dyan, Eunice ha? Kung magkaibigan lamang kayong dalawa, bakit kanya hinalikan? Sige nga, magpaliwanag ka sa akin. Eugene, siya lang naman tumalik sa akin eh. Nagulat nga ako eh. Ang sabi mo kasi, nagustuhan mo rin. Pakaway-kaway ka pa sa kanya habang umalis ito. Oo, inaamin kong nanligaw sa akin noon pero hindi ko siya sinagot dahil may asawa na ako. Huwag mo na akong lukuhin, Eunice. Kung matagal na kayong magkaibigan, ang ibig sabihin noon, matagal na kayong may gusto sa isa't isa. Ano ba gusto mo parating ko sa iyo, Eugene? Dapat noon pa. Tinimbang mo na sa akin kung sino ba talagang gusto mo, ako o siya. Eunice, alam mo naman di ba na ayaw kong may kahati sa pag-ibig? Eugene, huwag kang magmalinis dyan dahil alam ko kung bakit hindi ka sumabay sa akin dahil nakipagkita ka pa sa dati mong asawa. Akala mo ba hindi ko alam yun? Kaya ngayon, gumaganti ka sa akin? Nakipaghalikan ka rin sa lalaking yun sa kaibigan mo? Alam mo Eunice, hindi na maganda to. Nagpunta ako dito dahil sa hilingan mong magbakasyon tayo. Iyon pala, para makita mo lamang ang lalaki mo. Ang mabuti pa siguro, babalik na ako sa bansa. Mas maging tahimik pa ako doon. Sige, subukan mo umalis Eugene. Makikita mo ang hinahanap mo. Bumaba itong si Eugene, dala-dala ang maleta nito. O iho, saan ka pupunta? Bakit mo dala-dala yung maleta mo? Ma'am, Dad, alam niyo ba ito? Na may relasyon sina Eunice at Lawrence. Nakita ko sila kanyang dalawa naghalikan. Tapos sabihin ba niya magkaibigan lamang silang dalawa? Alam mo Eugene, ang totoo, matagal ko na sinasabi kay Eunice, kailangan niyang timbangin kung sino talaga ang mahal niya. Pero honestly, gusto naming si Eunice at Lawrence ang magkatuluyan. Ewan ko ba sa babaeng iyan, matigas talaga ang ulo. Kung ano ang gusto at kailangang matupad. Sorry iho, pero mukhang na-realize ni Eunice na si Lawrence talagang kanyang mahal. Kung ganun ma'am, walang dahilan pa para magtagal ako dito. O-file ako ng divorce sa aming dalawa. Para naman maging matahimik na ako, kayong lahat. Kung tungkol sa shares naman sa kumpanya, anytime, pwede niyo itong withdrawin. Pasensya ka na Eugene ha. Matagal na namin binalaan si Eunice na huwag niyang gawin to. Pero dahil nga siya lang yung nag-isa naming anak, ayun, pinabayaan na lang namin. Sige ma'am, Dad. Alis na ako. Masakit ito para kay Eugene at malaki ang kanyang pagsisisi. Hindi siya nagtaksil sa kanya itong si Eunice kundi hindi niya pinaglaban noon ang pag-ibig niya para kay Mildred. Nagpadala kasi ito sa solsol ng mga magulang ngunit ganito pa rin ang kinalabasan. Sa araw ding iyon ay mabuti na lamang at meron pang booking ng eroplano kaya naman nakahabol pa ito sa flight. Samantalang sa araw ding iyon ay pauwi na itong sina George at Jessa mula sa opisina. Nang biglang nahimatay itong sa Jessa marahil dahil na rin sa napagod ito sa office. Medyo may edad na kasi ang dalawa na dapat sana ay nasa bahay na lamang sila ngunit dahil wala pa sina Eugene at Eunice, sila muna ang namahala sa kumpanya. Nasa ospital na ang mag-asawa at kasalukuyan itong nagpapahinga. Dok, ano nangyari sa kanya? Bakit siya biglang nahimatay kanina? Mr. Suarez, medyo may edad na kasi itong si Mrs. Suarez. Kailangan niya mag-relax, yung walang
inaalalang problema. Isa pa, iwasan niyang hindi magalit o kaya naman ay meron tao na napapagalit sa kanya. Naisip ni George na baka isa sa naging dahilan ay itong si Johnny kung bakit ito tumataas ang dugo ng kanyang asawa tuwing nakikita ito. Pinayuhan sila ng doktor na kailangan lamang nitong magpahinga at pwede na rin silang makauwi sa bahay. George, hindi ko alam pero gusto kong mawala sa bahay ang batang yun. Kumukulo ang dugo ko sa tuwing nakikita ko siya doon. Wala naman si Eugene, hindi ba? Pwede natin siyang ihatid sa bahay ampunan at doon siya manirahan. Pero Jessa, baka naman magalit sa atin si Eugene kapag ginawa natin to. Ako nang bahala sa kanya, George. Sige Jessa, kung yan ang makabuti para sa'yo, ikaw ang bahala. Nakauwi ng dalawa sa bahay. Samantalang tinawagan naman ni George ang kanilang katulong para kausapin ito. Kailangan nilang ipadala sa bahay ampunan ng bata. Lolo, saan po tayo pupunta? Johnny, sasamahan ka ni Yaya para bumili tayo ng masarap na pagkain ha? Hindi ba yun ang gusto mo? Nako Lolo, maraming salamat po talaga sa kabutihan nyo. Sumama naman itong bata dahil malapit din naman ito ang loob sa kanyang katulong. Joan, ikaw nang bahala sa kanya. Alam mo nang gagawin mo ha? Yes sir, masunod po. Walang kamuang-muwang ang bata na ihatid pala ito sa bahay ampunan. Pero ganun pa man, dumaan muna sila sa isang mall para bilhan ng masarap na pagkain ang bata. Ma'am Joan, maraming salamat po ha. Ito kasi ang unang beses ko na makapasok sa mall. Naantig ang puso ng ginang. Naisipan niyang sa halip na sa ampunan ay doon na lamang muna ito sa kanilang bahay. Naroroon naman ang kanyang asawa at dalawang anak, marahil ay magiging masaya doon ang bata. Matapos nilang kumain sa mall, agad nagtungo sa bahay ang ginang. Edwin. Oh, Joan. Hindi po naman day off ngayon? Oo, hindi pa nga pero ito kasi yung mga amo ko. Gustong dalhin sa bahay ampunan itong si Johnny. Pero naawa naman ako sa kanya. Nasaan na pala mga bata? Hayun, nasa eskwelahan pa. Okay lang ba na dumito mo na sa Johnny? Kasi palagay ko meron siyang malaking connection sa pamilya Suarez. Joan, kailan ba ako hindi sa'yo? Basta sa sahod mo ha, huwag mong kalimutang padalhan ako dito. Edwin, para namang hindi kita asawa dyan ha. Alam mo namang lahat ng sahod ko pinapadala ko dito para sa anak natin. O sige na, ikaw nang bahala dyan. Johnny, dito ka muna tumira sa Tito Edwin mo ha. Mamaya, meron ka nang makalaro mamaya pag uwi ng mga anak ko. Bakit po Ma'am Joan? Hindi na ba pwede sa malaking bahay? Johnny, hindi ba? Napansin mo naman na mainit si Senyora sa'yo. Kasi ayaw ko niya sa mansyon na tumira. Pero dito, pwede ka. Makasama mo at makalaro mo pa ang anak namin. Napayok ko na lamang ang bata bilang pagsang-ayon. Joan, hindi mo na ba hintayin ng mga anak mo? Edwin, pupunta naman kayo dito kapag day off ko na para makasama ko kayo. O siya, sige na, alis na ako. Alagaan mo silang lahat ha. Tama naman ang sinabi ni Joan. Lagi kasing galit itong si Jessa sa tuwing nakikita niya itong si Johnny sa loob ng malaking bahay. Nung hapon ding iyon ay nakarating na rin si Joan sa mansyon. Samantalang ang dalawang matanda naman ay nagpapahinga sa kanilang kwarto. Maya-maya pa may biglang nag-doorbell. Hindi niya alam kung sino ang nasa labas. Kaya naman ay sinilip niya kung sino ito. Laking gulat niya dahil si Eugene ang nasa labas. Yaya, nire na ba si Mami at Daddy? Sir Eugene, kayo pala. Bakit ang bilis nyo naman yatang nakabalik dito? Ay naku Yaya, hindi maganda. Ang nabutan ko sa Europe. Sir, nasa na ba si Mami Eunice? Wala na kami Joan. Pinagtaksilan niya ako. Sir, siya nga pala, na-hospital pala kanina yung mami mo. Pero nakauwi na sila. Ha? Ganun ba? Sige. Pupunta ko muna sila sa kwarto. Medyo natatakot itong si Joan kung ano ang mangyayari kapag nalaman ni Eugene na pinaampon ang batang daladala nito. Ma'am, Dad, ano ba nangyari sa inyo? Iho, natuloy ka ba sa Europe? Yes ma'am, pero noong dumating ako doon, kitang-kita ng sarili kong mga mata. Niloko ako ni Eunice. Meron siya mong lalaki. Kaya yun, hindi ko na kailangan pang matagal doon. Kumusta ka na ma'am? Bakit ka na hospital?
Maya-maya pa biglang sumingit itong si George. Iho, ang sabi kasi ng doktor ay kailangan niya muna magpahinga. Kailangan niya muna umiwas sa mga taong naging dahilan para tumaas ang kanyang blood pressure. Nako dad, at sino naman yung nagpataas ng kanyang blood pressure? Alam mo anak, okay lang sa akin na dumito si Johnny sa bahay pero ito kasi si Jessa sa tuwing nakita niya ang batang iyon ay lagi tumataas ang kanyang blood pressure. Ma'am? Dad? Anong ginawa niyo kay Johnny? Iho, sinunod ko lamang kasi ang payo ng doktor. Pinadala mo namin siya sa bahay ampunan. Yun lang ang paraan para maging kampante ang mami mo. Ano? Ginawa yun na wala man lang pahintulot sa akin? Palibhasa kasi, hindi niyo alam ang totoong kwento ni Johnny. Tingnan niyo, dahil sa kayo ang palagi nasunod sa akin, alam niyo bang may ibang lalaki to si Eunice? Dahil dun, nakipaghiwalay ako sa kanya. Tingnan niyo ngayon, ang gusto niyo kasi mangyari, hindi ba na pumili ako ng babae na dapat sa akin pero niloko pa rin ako? Eugene, bakit ka na lamang ang halaga nito sa'yo? Hindi ba gusto niyo magkaroon ng apo tapos ngayon may bata sa bahay natin, hindi niyo naman tinatrato ng maayos? Dahil ba sa gusto niyong makasal ako kay Eunice at gumawa kayo ng paraan? Hindi ko pinaglaban ng babaeng totoong mahal ko, si Mildred. Alam niyo na siya talagang babaeng mahal ko pero itong nakaraang linggo lamang ay pumanaw siya. Masakit para sa akin ma'am, dad. Mabuti na lang nagbunga ang pagsasama namin noong dalawa. Yun ay si Johnny. Hindi niyo ba napansin na kamukha ko ang bata ngayon? Ang ibig sabihin noon, anak ko siya ma'am. Hindi ko muna sinabi sa inyo dahil alam ko naman na hindi niyo gustong makita siya, hindi ba? Pero mula noong nagloko si Eunice, noon ko lamang napagtanto na nagkamali ako. Wala na si Mildred at hindi ko hayaan na pati ang anak ko ay mawala rin sa akin. Ano? Eugene? Totoo ba yung sinasabi mo? Kung ganun, siya ang tagapagmana ng ating ari-arian. Kung ganun, kailangan natin siyang mahanap sa madaling panahon. Sorry iho, I realize na hindi si Johnny ang naging dahilan. Siguro, yung pagiging matanda ko ang naging dahilan. Sinasabi ko na sa'yo, Jessa. Kaya pala magaan loob ko sa kanya dahil apo natin siya. Dahil siya pala ang may dugo ng ating pamilya. Dahil sa sobrang pananabik, agad nagtungo ang tatlo sa malapit na bahay ampunan dahil gusto nilang muling makuha itong si Johnny. Samantalang naiwan naman itong si Joanne sa bahay. Excuse me sir, ano ba bang kailangan nila? Miss, nandito ba si Johnny? Yung batang dinala dito? Johnny? Yung batang medyo may kagapuhan? Oo miss, siya na nga. Nako, wala na po siya sir. Sa ngayon kasi, meron na kasing kumuha sa kanya mag-asawa at umampun. Kalabas lamang nila kanina. Mga kalahating oras ang nakalipas. Ano? May umampun sa kanya? Dito maaari. Kailangan ko siyang mabawi mula sa kanila. Kailangan ko makuha. Pero sir, ang sabi kasi ng dala dito sa kanya wala na itong magulang. Miss, gusto ko makausap ang mga taong umampun sa kanya. Sa anak ko. Kahit bigyan ko sila ng malaking halaga, kapalit ng anak ko. Sir, ito nga pala si Richard at Isabel Tolentino ang nakakuha sa anak mo. Hello? Sino to? Mr. Tolentino? Yes, speaking. Pakiusap naman oh. Gagawin ko ang lahat. Magkano bang gusto mo? Ibalik mo lang sa akin si Johnny, ang anak ko. Mister, pasensya na pero nasa Paris na kami ngayon. Isa pa, napamahal sa amin itong batang ito at legal ang pag-adapt namin dito. Ibinaba ng lalaki ang phone. Bakit Eugene? Dad, ma'am. Nasa Paris si Johnny, hindi ko alam kung makukuha pa natin siya. Sir, pasensya na pero talagang hindi natin siya makukuha pero na lamang kapag malaki na ito at ipaalala niya sa mga umampun sa kanya na meron siyang totoong mga magulang. Hindi tumatanggap ni Eugene dahil mas naging malayo tuloy sila sa bawat isa. Wala na silang nagawa pa kundi umuwi na lamang at nagpakalasing ang lalaki dahil masakit tanggapin ang lahat para sa kanya. Sir, ano bang nangyari? Joanne, ang sabi ni Dad, ikaw ang nadala kay Johnny sa ampunan. Bakit mo sinunod ang utos nila? Sir, kung hindi ko po yun susundin, matatanggal po ako sa trabaho. Paano po ang pamilya ko? Wala nang anak mo si Johnny. Hindi ko na siya makita pang muli dahil
nasa ibang bansa na ito. Sir, totoo ang hinala ko na may namagitan sa inyong dalawa ni Johnny. Oo, pero hindi ko alam kung saan ko siya hagilapin sa Paris. Sir, mahal niyo ba si Johnny? Oo naman, siya ay anak ko. Kung ganun, may papakilala ko sa inyo. Ano ibig mong sabihin, Joan? Basta, sumama mo na kayo sa akin sa bahay namin at siguraduhin kong masisihan kayo. Hindi alam ni Eugene kung anong sorpresa ang maharap niya doon. Edwin? Nasaan ang mga bata? Aba Joan, bumalik ka na. Siya na ba si Mr. Eugene Suarez? O Edwin, siyang anak ng mga amo ko. Tinawag ni Edwin ang tatlong bata na kasalukuyang naglalaro. Johnny? Ikaw nga, mabuti naman at hindi pala ikaw yung nasa ibang bansa. Paano nangyari to, Joan? Nako sir, ito kasing mami at daddy mo, pilit nilang ipapadala sa ampunan si Johnny, ngunit imbis sa ampunan ay sa bahay ko na lang dinala. Naisip ko kasi na baka mahalaga sa'yo ang batang ito, hindi nga ako nagkamali. Niyakap ni Eugene itong si Johnny. Anak, sorry kung napanghinaan akong loob. Johnny, ako ang papa mo. Naging kami noon ng mama Mildred mo pero naging mahina ako. Sana mapatawad mo ko anak. Hindi na ako makapayag na muli tayo maghiwalay. Maraming salamat Joan. Natawin ko itong malaking utang na loob sa iyo. Dahil dyan, kahit ilang araw ka pa mo nang hindi pumasok, ako nang bahala sa sahod mo. Naku sir, baka magalit sa akin ang mami at daddy mo. Hindi yan. Joan, sila ang may malaking utang na loob sa iyo dahil sa ginawa mo. Sa araw ding iyon, umalas na rin ang mag-ama habang nakasakay ito sa kotse. Paano to? Galit naman sa akin si Lola. Ako daw kasi ang dahilan kung bakit siya nagkakasakit. Hindi Johnny. Sinabi ko na sa kanila ang lahat at nagsisi ang lola mo. Alam mo bang kung gaano kasabik ang lolo mo, mas sabik ang lola mo na makita ka at gusto niya humingi sa'yo ng sorry. Dad, Ma'am, nandito na kami. Napaluha itong si Jessa na makita ang bata. Hindi niya kasi lubos akalain na ito pala ay kadugo nila. Sorry Johnny, kung hindi kita trinato ng maayos. Tama ang lolo mo. Isa kang mabuting bata at kahawig mo si Eugene noong bata pa ito. Ngayon ko lang ito napagtanto ang lahat. Niyakap na mahigpit na Jessa ang kanyang apo. Ang dating malungkot na pamilya ay biglang naging masigla dahil kay Johnny. Ilang araw ang nagdaan. Laking gulat ng lahat dahil sa pagdating ni Eunice sa mansion. Anong ginagawa mo dito Eunice? At talaga bang ang kapal naman ng mukha mo para pumunta pa dito? Ito bang dahilan Eugene kung bakit ka hindi sumabay sa akin noon? Eunice, huwag mo na ibahin ang usapan natin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo. Eugene, hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Tandaan mo, kasal tayo at hindi ako papayag na magpaghiwalay ka sa akin. Maya-maya pabigla itong lumapit kay Johnny at sinabunutan niya ito sa buhok. Anong ginagawa mo Eunice? Huwag mong saktan ang apo namin. Ma'am, pati ba kayo nabilog na ng batang ito? Huwag kang masaktan ng ganyan Eunice dahil apo ko siya. Ma'am, kasal kami ni Eugene kaya kung anong meron siya, akin rin. Pwera na naman sa batang ito. Pwede ba Eunice? Tumahimik ka. Alam mo dati, gusto kong ikaw ang maging asawa ni Eugene pero habang tumatagal, hindi ko na nagustuhan pa ang ugali mo. Ma'am, kahit ano pang sabihin mo sa akin, asawa ko pa rin si Eugene at hindi magbabago yun. Yan ang nakala mo Eunice. Pwes, nagkakamali ka dahil hindi totoo ang inyong kasal ni Eugene. Pinigay ko lamang yun dahil kailangan pa ng agreement na kanyang dating asawa pero hindi ko siya nakita kaya walang pumirma. Kaya sa huli, hindi pa rin kayo totoong mag-asawa ni Eugene. Ano? Niloko niyo lang kami? At least Eunice, alam din namin na nagtaksil ka sa anak namin. Umalis ka na. Umuwi ka na kung saan ka galing. Pinakita na Jessa ang peking dokumento ng kanilang kasal. Labis ang hiya ng babae kaya naman sa araw ding iyon muli itong bumalik sa Europe. Mula sa araw na iyon, hindi na naging mainit pa ang ulo nitong si Jessa. Sa halip siya pa ngayon ang nag-alaga sa kanyang apo
Alam niyang malaki ang kanyang kasalanan sa ina nito, ngunit labis niya itong pinagsisihan. Minsan sa ating buhay, hindi may iwasang nagkakamali talaga tayo sa ating desisyon. Pero hanggat may buhay at pag-asa, kaya nating malutas ang problema at muling maitama ang pagkakamali. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at paalam.